bansa ako, sobrang layo na. Sobrang layo na ng Marinduque. Siguro hindi lang naman Marinduque. Yung mga isla ng Pilipinas. Sobrang napakalayo na. Parang manliliit ka na. Bakit ang layo na? Diba? Pag nag-abot ka, magtataka ka eh. Sobrang layo na ng Marinduque. O itong Marinduque, huwag na natin pakialaman yung ibang probinsya. Itong Marinduque na lang. Pero magtataka ka talaga, sobrang layo. Parang naliliit ako na sobrang layo. So, base zero talaga. As in, wala. Zero. Kasi nga, walang basic wala eh. Basic na basic wala. So, tubig. Bakit tubig? Again, wala na ng tubig sa kabahayan, wala pang tubig sa taniman. Kaya walang tanim. Dugtong-dugtong ngayon. Ngayon, mabilis-bilis ngayon ang Binavista. O, yung tatabing bayan natin. Kabi-kabila ang project ng tubig doon. Ito, engineer natin kasi doon eh. Yan ang ginagawa namin doon sa Binavista. Kabi-kabila ang tubig doon. So, di ba, pang bahay at saka pang agrikultura na rin. Di ba, tama engineer, ano? So, going back, may sila naman itong papaliwanag ko, binibitali ko lang sa inyo. Ang mas importante yung bitali sa atin. Oo, binibitali natin kasi sa inyo. Kasi para paliwanag nyo maayos, bakit kasi tubig at bakit kuryente. Bukod kasi na, yan ang ipinagsisigawan ng mga tao na walang tubig, walang kuryente. Pero parang hindi nila mahimay kung ano yung totoong detalye niya. Hindi niya makuha yung, hindi kuha ng tao yung detalye niya eh. Pero talaga napaka-importante niya. Sasabihin niya, kaya nga walang turismo dito eh. Kasi walang tubig eh. Kaya walang turismo, walang kuryente. So, paano ngayon yung tubig na yan? Kasi nga, ang tanong ng mga tao, paano naman ang gagawin mo sa tubig? Ang kasaysayan, ang tubig kasi, dito kasi sa atin ang maraming tubig. Ang problema lang dito, tinatapon sa dagat. Ang tubig. Pag ulan, dahil hindi na tayo, takbo agad sa dagat. Di ba? So, kailangan, ang magiging project natin dito talaga, pagdating sa tubig, one shot lang tayo, one shot. Gagawa tayo ng impounding, water impounding. Ibig sabihin, malaking dam. Malaking dam. Sa Taiwan nga, ang dam nasa ibabaw eh. Ang water reservoir nasa ibabaw ng bundok eh. Pinapump in. Di ba? Pinapump in yung tubig. Di ba? At saka sa ibang lugar, ganun din. Pag marami ka na tubig sa ibabaw, kung saan man, yan, madali mo nang i-distribute. Pag na-distribute mo na, sa kabahayan, wala nang issue sa kabahayan ng tubig, wala kang nang issue sa agrikultura. Pwede ka nang magtanim. Pag may tanim ka na, ang unang-unang, di pa pinag-uusapan lagi namin ni architect, kunyari, ano ganda itatanim natin? Itatanim natin sampol mais. Sampol ang mais. Taniman lahat natin yung mais yung bakanting lupang yan. Ano mangyayari? Anong kasunod na itatayo natin? Feed mill. Feed mill na. Diba? Pag may feed mill na, solve na yung ulitin natin, solve na yung tubig sa bahay, solve pa yung tubig sa mga magtataniman, magkakaroon ngayon ng kasunod-sunod na ng mga kumbaga aktibidad. Ang tawag yan ay hindi, ang tawag yan ay kumbaga development ang tawag yan eh. Parang magkakaroon na ng economic development. Magkakaroon na ng economic development. So tatanim tayo ng mais, magtatayo tayo ng feed mill. Pag may feed mill ka na, hindi ka na mag-aangkat ng feed sa ibang bayan. So mura na yun. Alam niyo naman, Ray, di ba na ang mais? Parang yan na parang kap. Alam niyo naman ang mais, napakadaling-daling yan. Kahit nasa ilalim ng yung ganyan. At alam din naman natin na may kapasidad tayo magtayo ng feed mill. Pag may feed mill ka na, dire-diretso na lahat ng mangyayaring negosyo. Buhay na buhay kasi sikat na sikat dito bro ang sikat na sikat dito ang lechong baboy. Na native lechong baboy dinadala sa kabila. Yun ang sikat dito. Yes, yun ang isa sa main product ng mga tao dito. Kaso ang fish ang gagaling doon. Di ba? Gagaling sa kabila ang fish, dinadala dito, magkano na yun? Di ba? Tapos yung baboy na inaalagaan dito, dinadala sa kabila. Ano ba naman ingredients ng fish? Tapos babalik dito. Tapos babalik dito. Totoo yun. Yung fish nandito. Kaya hindi umuulat talaga to. Actually, hindi kasi alam isipin ng iba eh. Pero kung tutusin, very doable yun. So una again, tubig, impounding ka ng tubig, distribute mo sa bahay, sulpan sa bahay, wala nang sisigaw na tao, distribute mo sa agrikultura. Tanim ka ng mais, mais lang ang naisip ko, sabihin natin mais lang soya beans. Diba kung ano naman, soya beans. Tayo ka ngayon ng feed mill. Ano ngayon na mag-generate mo? Sa pagdatanim pa lang ng mais, ano na mag-generate mo? Di trabaho na. Tayo ka ng feed mill, ano mag-generate mo? Trabaho again. Then negosyo na. Kasi nga, magtatayo na sila ng kanya-kanya nilang
kunyari hog farm. Hog farm. Pag may hog farm ka na, napakarami ng produktong mapoproduce nun. Di ba? Bukod sa lechong baboy, pwede ka na magkatay niyan, ipoprocess ko pa. So, papunta na tayo sa industrialization. From agricultural revolution to industrialization. Di ba? Kaso kasabay pa rin nun yung kuryente. Kasi ang tanong walang kuryente. Ngayon ang kuryente, naman. Kaya lagi ko sinasabi ng tubig kuryente. Magkapatid. Pag kasi may impounding ka na, may impounding water ka na, pag magkaroon na ng impounding, pwede ka na magkaroon ng geothermal. Di ba? Geothermal power plant, kasi makakapag-generate ka ng kuryente. Pero sa ngayon kasi, ang sikat dito, solar. Pero lang Kaso ang solar kasi, medyo ang investment yan sa first cost na investment, malaki. Pero marami na ng investor niyan na lumalaban ng parang PPP. Ibig sabihin, tatayo nila, ito inoperan to. Itong pispan. Sige, kung binabayad nyo monthly, yun ang yung binabayad natin monthly, yun ang ibabayaran pa rin. Pero ang request nila sa akin, baka pwede rin ibenta dyan. Sa labas. Sa labas. Para may kuryente na rito. Diba? So, tubig kuryente, mag-iiba na ang mukha ng turihos. Ano na kasunod doon? Again, ulit. Tubig, makakapagtanim tayo ng gusto natin itanim. Sampol ng mais, magkakaroon ng feed mill. Magkakaroon ngayon ng negosyo yung mga tao, magkakatrabaho. At magkakaroon ngayon ng kanya-kanyang negosyo, makakapag-biyahe sila sa kabila. Diba? Ngayon, pagdating sa turismo kasi, susunod na ng pusa yun. Susunod na ng pusa yun. Lahat ng developed na mga bayan, di ba, ang Japan yumaman dati sa ano? Ang Japan yumaman sa agriculture eh. Agriculture, hindi sa... So, agriculture is tourism. Taiwan din. Oo. Halos lahat. Kung baga ano yung natural resource kung gawin natin. So, dugtong-dugtong na lahat yun. Again, dinidetali ko lang ha. Kasi sinisigaw lang ng tao dito, tubig, wala kasi silang mainom, wala silang mapaligo. Pero sa lalim natin, pag nilaliman natin bilang kandidato, magugulat sila. Malaki palang epekto nun sa kabuhayan. Sa kabuhayan, hindi lang yung iniigib mo dahil wala kang panligo, wala kang pag-inom. Sa kabuhayan talaga, ang totoo sa kabuhayan. Kasi dapat ang bahay, hindi naman pinaproblema ng tubig, kung bahay-bahay lang. Di ba? Yeah. So, actually yan lang talaga sasabihin ko sa mga tao. Problema niyo tubig, gagawin ko yan dahil inhinyero ako. Problema niyo kuryente, gagawin ko yan dahil inhinyero ako. Turismo, hindi problema. Kung sayang pupunta pag marami na ditong hanap buhay. Sa gaganda ng ating beach. Kung sana yan pupunta dito. Kasi may tubig ka na, may ilaw ka na. Magkakaroon ng economic movement. Turismo, sumusunod na lang yan. O pagdating naman sa healthcare. Unang-una ko ang sinasabi, kasi dito, ang sitwasyon ngayon dito, ambulansya binabayaran pa ng tao. Ay kaso, di ba Glenda, ang ambulansya, magkano? 1-2? Opo. O 1-2? May ano po yun, may waiver pa. May waiver pa. Ang ambulansya kasi dito, binabayaran. Ang tao dito, yung mga tao dito, pagkarami ng tao, ang tao dito, may pambili nga ng pain reliever, wala eh. Shoulder pa ng patient. Ni pambili nga ng maintenance medicine, wala eh. Tapos pagdating diyan sa rural, diyan sa health center. Diyan sa hospital, wala kahit anong stock na gamot eh. Ay wala nang pambili, pababayarin mo pa ng ambulansya. So ibig sabihin, pag tayo natin yan, matik tanggal yan. Matik tatanggalin ko yan. Wala talaga yan. Yan pinapangako ko talaga dahil kayang-kaya natin yan. So sa health yan. Sa main na problema, yung nakita ko lang na main. Ngayon, siyempre pag umulad kasi tayo, marami ng dugtong-dugtong din sa health na mariresolba. Kunyari, yung mga senior citizen natin, bibigyan natin ng quality of life. Di ba? Yung quality yung buhay nila parang tipong tuwing linggo man lang, pumunta sila sa White Beach. May wellness. Mayroon man, pipi mo lang sila doon. Zumba. Masahe. Kung ano man, zumba, mag-swimming sila. Kasi yung sa ibang bansa kasi, kunyari sa ibang bansa, uso kasi yung kung food agent. Hindi mo pwedeng gawin dito yun. Pag ginawa mo dito sa atin yun, hindi tayo nanalo. Magagalit na mga tao. Kasi dito, masyadong yung kultura ng family ties. Oy, bakit ito ba nga paupun mo? O di ba? Hindi kami nila alaga dyan. Gano'n naman tasanda dito. Hindi mo pwedeng ipampun kasi ang dating pinagtutulakan. So gagawin mo na lang ng quality of life. So yun yung sa mga senior naman.
Yun ang mangyayari. Pagdating naman sa kababayan, siyempre, pag sobrang dami na ng negosyo, mga babae na magtatrabaho yan. Siyempre, magsusulputan na dyan yung mga, pag marami ng turista, alam nga namang hindi magkaroon ng mga negosyo yan. Sila. Diba? So pagdating naman, kasi dito naman, sa balik sa atin, sa Torrijos, 14 dito ng barangay, nasa tabing dagat, diba? Lalo sa Buangan. Ang issue dito malaki bro, ang issue malaki dito, lagpas kalahati ng barangay dito sa Torrijos, ay nasa tabing dagat. Pinakamalaking issue dito, wala nang mahuli yung mga tao dito, wala na. Kaya galit lahat. Wala na mahuli. Samantalang dati, binuhuli. Eh bakit wala? Binawalan kasing Tayo ng buhay. mangisda. May certain distance. So, yung batas na national law, na-apply dito na hindi naman applicable. Correct. Kasi pag ang isda kasi, pag wala kang yung tuluyan, pag wala kang parang silungan, siyempre lalayo. Binawal. Ang nire-request lang ng mga tao dito, 14 na barangay na yan. Mas, kumbaga, pinakamalaking ng butante talaga ay nasa 14 na yan. But, 14/25 barangay ay mangingisda. So pag yan sa pangisda na yan ay sinulusyonan mo, siguradong mahal na mahal ka ng mga tao dito. So paano gagawin natin dyan? Lagi ko nung nakaraan ko ngayon, naalala mo, sinisigaw ko yan. Napakadali naman ang gagawin ko dyan. Una, sabi ko, lagyan natin ng mga artificial coral yan. Artificial... Boya. Hindi, artificial coral nga. Sinasabi ko. Oo. Yung artificial coral, yun yung parang naka-sphere lang na ganyan, kaya gulong-gulong. Kaya lang ang nahuhuli doon, siyempre, yung mga isdang bato kung tawagin, yung mga panghibasan. Di ba? Pero at least pakulam, bababa na. Smith na lang. Oo. Wala kang problema sa pangulam. Dito ang pangulam, baka 200 pesos pa. Susunod dyan, hihingi na lang. Di ba naalala nung maliliit nung hindi ba tapat-tapat tayo? Sa Pangulong. Yung nahuhuli, kumbaga, sobra-sobra halos pinamimigay lang. Ay ngayon hindi, napakamahal na yun. Kasi nga, wala na ka nang mahuli sa... Di ba? Ay yung Pangulo, hindi rin makapanghuli. Kasi nga, binawal yung buya. Sabi ko, ibabalik ko yan. Buya. Lagyan nyo ng buya yan. At ang Pangulong, yun ay nasa mayor na. Nasa mayor lang yan. Di ba? Ay anong sabi na Karizal dyan ay? Anong pa nila dyan? Anong issue nila dyan? Yung nanay po, kailangan na maayos yung usapan, karagatan. Sabi ko, gagawin yan. Pagtulong-tulungan natin na pwesto at ako mismo ang magiging tulay din ninyo kay Mayor Jopen para magawa yan. Pag hindi nagawa ni Mayor Jopen yan, asingilin natin siya after 3 years. So kaya importante, iupo natin yan, ipwesto natin yan dyan bago kita maghanap sa kanya. Yes, oo. Yan kasi ang napakalaking issue. Napakalaking kabuhayan ang nawala sa mga tao dito. Gawa dyan. Kasi nga, binawal. Sa national law kasi bawal talaga. Pero may paraan yan. Kasi nasa mayor pa rin yan. Kasi sa tagal naman ng panahon, dito, di ba? Natigilan naman yan kay Mayor Lorne. Di ba? Naalala mo hanggang kay Mayor Boris, may pangulong naman dyan. So, ibig sabihin, actually, kung may panghuhuli talaga dyan, nadaan mo na dapat sa mayor, kahit taga-national. Hindi sabihin ko lang mo, huwag mo naman pakailamas, nabutin yung mga tao. So, ibig sabihin, hindi naman sa inakonsinti natin, yan naman ay pwede natin gawa ng exception. So, ang laki kasing impact sa mga tao talaga niyan. So, sino na naman ang mabubuhay niyan? Unang-una, bababa ang, dito, ang presyo niyan. Pangalawa, siyempre, hanap buhay yan. Lahat involved pa naman dyan. Sa isang pangulong, ilan ang tao? Nasa 30. Diba? So actually, napakalaking kabuhayan yan. Then, magkakaroon na again ng pwedeng industrial. Kasi tayo, magtatayo tayo dito ng cold storage eh. O, diba? Ng processing. O, ng processing. So, pwede natin dalhin sa kabila. O, balik tayo dun sa agriculture. Di dagat yun, agriculture. Wala naman tayo ibang iikutan eh. Ang Torrijos naman eh, dagat lang naman at saka lupa. O, di ba sinaray, kaya may dala laging ganyan yan. Mga kung ano nung kakanin. Diba? Yan ang tutulungan natin. Ang kailangan dyan, support ng gobyerno. Diba? Imagine mo, pag mag-factory ka ng peanut brittle, dadalhin mo sa kabila. Kasi ang kulang sa kanila, ang kulang dyan sa atin, walang support talaga. Kasi wala. Kanya-kanya. Gawa nila, source nila, benta nila, puhunan nila. Ay samantalang ang trabaho ng gobyerno, tulungan siyang mapalakas. Paano mo siya palalakasin? Kasi siyempre, tulungan mo yung kung saan nanggagaling ang raw materials na. Kung kailangan nila ng mga equipment, bibigyan mo muna ng equipment. Di ba? Pagdating naman sa market,
bibigyan mo ng parang access to the market. Marami tayong ganyan, Ray, di ba? Ang dami dito, pwedeng gumawa dito ng kahit yung kamote chips. Tungkol siya di ba? Yung ginagawa mo, Ray, ano ba yung ginagawa mo? Carrot chips. Carrot chips, yung peanut brittle, Butter. o, di ba, peanut butter. Rice. So, dapat magkaroon ng access sa market. Kasi kung marami tayong turista, walang problema pagbenta niyan. Ilalagay mo lang yan sa mga pier, sa mga pantalan. Ilalagay mo lang sa mga beach, parang souvenir items. So sa madaling salita, pag na-develop mo natin lahat yan, turismo papasok, yun ang tinatawag na economic movement. Yung trabaho patugtong na yun. Pagdating sa health, pwede ka pa nga magtayo dito ng magandang ospital kasi may pera ka na. May pera na yung gobyerno. Marami na tao dito. Pwede ka na magtayo ng magandang ospital. Pwede ka na mag-hire na magagaling na doktor kasi may pambayad ka na. Diba? Dugtong-dugtong na yun. Ang problema dito sa Torrijos, kahit simpleng basic, wala. Wala ng tubig eh. Wala ng kuryente eh. Ano mangyayari sa akin dito? Di wala. Ay sino ngayon makakagawa nun? Ay hindi man nila priority yun. Kaya pinapriority natin, mahirap siya. Pero kailangan natin i-priority. Ay ang priority kasi nila, hindi ko na rin siguro sasabihin yun, pero ang totoong priority na kasi kalsada. Ano mapapalaman sa kalsada? Oo, gumiginawa. Sila. Sila Sila gumiginawa, negosyo nila yun. Pero huwag kayong magala sa kampanya, hindi ko na muna sasabihin yun. Para walang dulo. Pero sinasabi ko lang sa inyo, yung katotohanan, pwede nyo ibulong sa mga tao. Kasi paramihan naman nila naiintindihan naman na. Di ba? Narinig nyo sa mga tao na yun eh. Kasi kailangan nila din maintindihan na ano ba dapat ang priority ng isang namumuno depende sa lugar. Ang lugar natin, kung ano yung mayroong resources, yun dapat ang pinapriority. Correct. At ang maganda doon, meron tayong tinatawag ngayon na parang social CSR, ano yung CSR? Corporate social responsibility. Oo, di ba? CSR. Meron tayong corporate social responsibility sa kalikasan din. Huwag din natin sisirain. Ang nangyayari kasi sinisira din, nasisira din. Di ba? O, yun ang issue ngayon dito. Kasama kasi talaga sa buhay ng tao ngayon, yung CSR. Corporate social responsibility. At ang isang pwedeng gawin dito, protection na naman natin yung ating natural resources, which is hindi nangyayari ngayon. Kaya nagkakaroon ngayon dyan. Oo. Kasi wala, ang kawawa naman yan, yung future generation. O, di ba? Actually, itong ating plataforma, medyo ano to, medyo kung hindi mo talaga hihimayin, kasi parang hindi nila may imagine basta-basta. Pag sinabi kasi tubig, ang feeling na nila na, wala tubig eh. So, ligo ako. Hindi pa nila na yung ganun kalalim nun. Pati yung impact nun sa komunidad. Ako, plano ko talaga, kung magawa ko lahat yan, kasunod doon, diyan tayo mag-prepare sa Marlaga. Para yung turista, direkta. Pati yung produkto, direkta. Kasi yan, kasunod mo yan, paano mo ita-travel yung produkto mo, na mapuproduce mo. Kung may factory ka ng ganyan, o dapat yan, mabilis ang transportation mo. Sunod-sunod dahil kung may pera ka. Pero kung marunong ka namang mag-present sa national government, madali ang pondo. Kasi magbarko kita dyan, lugi pa yun. Lugi muna yun. Pero isasubsidize muna ng gobyerno yun. Kasi yun ang nagtrabaho ng gobyerno eh. Tulungan yung tao eh. Kaya nga may gobyerno, di ba? Hindi yung magtrabaho ka para sa gobyerno. Gobyerno, magtatrabaho para yung naiiwang lugar, umasenso. Sa Taiwan, magtataka kayo, Taiwan na o kahit isang bansa na. Sa Middle East na lang. Wala naman tubig na sa iwa doon. Ang ginagawa tubig doon galing sa dagat. Gano'ng kamahal mag-produce doon. Ay dito ang tubig ay ipunin mo lang. Gano'ng kamulong mag-ipon. Tapos, sa Israel, kunyari sa Israel, yan, gaganda ng saging, dikit-dikit. Ay ano yun? Eh kung baga, doon sa Israel ay, ano yun, yung puro buhangin. Ay dito kaganda ng lupa. Oh. Tapos, sa Taiwan na lang, o kahit saan din. Bayabas natin, ganun karunggot, puringgot. Pumunta ka ng Taiwan, ganun kalaki. Kaya maawa ka sa mga... Actually, nung una ako nag-travel sa nung una ako nakapag sa itong bansa, lagi ko nabalik sa Marinduque, napakalayo naman ng Marinduque. Layo na. Parang sobrang layo na, talagang hindi siya nausad. Eh, ang tanong, paano mo pauusadin? Nung uumpisa ka muna talaga sa basic. Kung bakit, yan ang sinasabi ko, kung bakit nag-uumpisa ako sa basic. Wala naman tayong choice eh. Mag-uumpisa ka sa basic. Kasi yun ang mayroon tayo. Di ba? Ay sa buong Pilipinas nga eh. Sa Japan nga eh, nasa 20 palapag na yata ang lalim ng ng railway. Di ba? 20 palapag na. Ay dito sa Pilipinas. Wala. Kahit isa, wala kahit.
So, imagine kung gano'n natin kalayo. Ngayon, wala naman tayong pakialam sa buong Pilipinas. Hindi mo natin kaya pa yun eh. Dito muna tayo sa Torrijos. Yun ang ibig sabihin. Dahil ito yung experience ko lang. Again, sa Taiwan, sample sa Taiwan. Ito yung palayan. Ito, napakataas na building. Ito yung palayan. Napakagandang palayan. Walang bakating lupa. Bakit tayo sa kanal? Kanal, yung sewage ano nila. Nandito gulayan. Ang gaganda ng gulay. Pwede sa'yo. So, dito makita mo, tumingin ka dyan, napakalaki ng lupa. Ano makikita mo? Wala. Damo. Wala, damo. Paano? Walang tubig. Walang ganaan. Walang market. Walang nagagay. Walang market. Walang tubig. Walang technology. Walang kuryente. Basic. Wala akong gagawa. Kaya umisa ako sa basic. Yun lang ang dahilan talaga ng pagtakbo ko dito eh. Yun lang ang dahilan kasi hindi ko wala eh. Wala talaga. Di ba rin, kaya nga yung I Love Siboyo, lagi kong sinasabi siya, i-develop natin yan. Subukan mo magpapesto tayo. Day 1 pa lang may mag-uumpisa na mag-develop. Ayun, nung usapan na namin ni Architect. Kaya nga si Architect, ang punta niya dito, hindi naman campaign manager eh. Development yan eh. Kaya lang sabi ko kay Architect, manalo muna tayo bago ko sa'yo mag-develop. Oo, kaya nandito yan. Galing ibang bansa yan eh. Hindi naman yan dito naka-base eh. Sinabihan lang ng kapatid, ito naman muna si Kuya Jopin doon. Mag-develop ng Torrijos. Ay, paano ba ito i-develop kung tayo nga dito sinasakal? Kaya sabi ko sa kanya, bago ka maging architect talaga to apply mo yung urban development natin, maging campaign manager ka muna. Manalo muna tayo. O yun ang dahilan kung bakit ano. Yun ang reason. Wala na masyadong komplikasyon. Kasi sunod-sunod na yan. Magkakadugtong-dugtong na yan. Okay? Yun lang ha, kaya nyo ipaliwanag yung ganung kuha. Pakalatin nyo lang. Kung may nakalimutan man ako, i-ano lang natin, i-ano ulit natin. Diba? Pero basically, yun ang reason. I-develop natin ang Torrijos na ang priority natin, kung anong mayroong natural resources mayroon tayo, everything will follow. Okay? Thank you very much.